Kumusta mga kabuli, ani Idja? Dito nga maaga pa lang nandito na sa bahay si Dugungan dahil sasama nga daw siya sa akin ngayong araw mamamana ng isda. Paminsan-minsan na nga lang rin nakakasama sa akin si Dugungan sa pagbablog dahil nga minsan ay busy siya sa kanyang trabaho. Nagbaon na nga rin kami dito ng kanin at nagdala na rin kami nitong bunot ng nyog. Iihawin nga namin ni Dugong ang mga napana naming isda at doon na rin kami magpo-pod trip. Nandito na nga kami sa dagat at papunta na kami sa spot kung saan kami namamana. Nakasakay na kami dito kay Bang Kabuli. Doon nga daw kami mamamana sa silong ng ulap ang sabi ni Dugong dahil doon daw nakasilong ang mga isda. Hindi kami na lamang mga kabuli sa inin, sa spot. Makakalap kami kumunin ninin, taman punan mi, tama mamaya kami likan sila, daw sa rigreg. Okay, tara na kami na mga idol. Ito nga mga kabuli ay sinimulan na naming mamana ni Dugong. Dahil nga mahina ngayon ang agos ng dagat kaya naman nakapunta kami ngayong araw dito sa labas ni Dugong para mamana ng isda. Kapag malakas ang alon nga mga kabuli ay hindi kami nakakapunta dito para mamana dahil baka tumaob ang aming bangka, bumaliktad. Kapag ganitong mahina ang agos ng dagat ay sinasamantala nga namin pumunta dito sa record. Dahil dito nga kami nakakapana ng maraming isdang mulmul taraktak, mayroon din naman sa loob pero kakaunti. Sumisid na nga ako dito dahil mayroon na nga akong nakitang isda. Nang makita ko na ngang tumago yung isda sa kanyang habitat, agad ko nang pinana ng anel. Agad ko na nga rin kinamal ito, baka magpumiglas, baka makawala pa. Sumisid nga na naman ako dito dahil meron na naman akong nakitang isdang mulmul na nagmumulmol. Iniisip ko rin nga kung bakit mulmul ang tawag nila sa isdang ito. Baka naman alam nyo mga kabuli kung bakit mulmul ang tawag nila sa isdang ito, pa-comment naman dito sa video. Medyo mahirap nga rin hanapin itong mga isdang mulmul kapag tumago na sila sa mga aragan. Dahil nag-iibang kulay nga itong mga isdang ito, kapag nararamdaman nila na may panganib, kukunin na silang pangulam. Kung hindi mo nga titignan mabuti ay hindi mo nga mahahalata na isda, akala mo aragan. Nang tinamaan ko nga yung isda, agad na nga rin akong umahon sa ilalim ng tubig dahil malapit nang ma-expire yung hinigop kong hangin. Banda rito nga mga kabuli ay na-amaze pa ako dahil akala ko sa Cebu ka lang makakakita ng mga maamong pawikan. Nang sinubukan ko nga itong lapitan, hindi nga siya umalis agad sa kanyang pwesto, parang gusto niya pang makipag-jack in poy. Pagkatingin ko nga dito sa itaas, akala ko nga nag-ibang kulay din yung pawikan, yun pala si Dugong. Kuhanan ko nga rin daw ng video si Dugong dahil meron nga daw siyang papanaing isdang turutot. Nang tinamaan niya nga yung pinana niyang isdang turutot ay pinarayo niya pa sa camera, pasnap. Pinulot ko na nga itong seashells na nakita ko dahil hindi naman gumagalaw yan na parang isda, baka panain pa ni Dugong. Dinagdagan na nga rin namin itong mga nakuha naming seashells para meron kaming pangdagdag sa ulam, hindi lang isda. Dahil dalawa lang naman kami ni Dugong na magpupuntrip trip ngayong araw, kaya naman hindi na kami kumuha ng isang banyerang isda, pang ulam lang, pwede na. Nang makaremedyo na nga kami ng aming pangulam ay pumunta na nga kami dito sa gilid para makapagluto. Mabistan ispat kasi nakit mo eh. Katay sirong. Siti ay bayamin ko na. May mulmol, may bariyawan, tan sarete sa rin na pa namin inin. Ano tawag mo ito mga kabuli? Lalaki ito. Dito nga mga kabuli, kinuha ko na nga rin itong bunot balat lupis ng nyog. Nilabas na nga rin ni Dugong itong aming lighter. Sana nga hindi nalaas itong baon naming kanin dahil hindi nga lumamig itong aming refrigerator, brand out. Inihaw na nga lang namin lahat ang mga nakuha namin dito ni Dugong. Hindi na nga daw kami magluluto ng sinabawan ang sabi ni Dugong dahil dalawa lang naman kami. Habang pinapaypayan nga ni Dugong ang inihaw naming isda ay tinanggal ko na nga rin muna yung bunit ko para pati yung mukha ko mapaypayan. Habang nag-ihaw nga kami dito ng isda ay tumutunog na yung tiyan namin ni Dugong ng papapdol, gutom na. Mabuti na lang talaga madali lang maluto itong mga isda kapag nirapo. Dahil nga wala kaming naluto na may sabaw kaya naman pinagsabaw-sabaw na namin itong mga isda at seashells sa apoy para sabay-sabay maluto. Habang hinihintay nga namin maluto ang aming inihaw na isda, dito nga ay gumawa na si Dugong ng aming waswasan, sausawan. Basta inihaw na isda ni Rapog binarabar, automatic na nga dyan ang padas, sibuyas at kamatis. Nang makaluto na nga rin kami ay pinataob na ni Dugong itong aming pibalunan. Perfecto ang kanin natin ngayon ang sabi pa ni Dugong dahil walang tutong sa ilalim. Dahil nga tuwing kami ay nag-a-adventure kapag kami ang nagluluto ay palagi na lang may tutong. Kaya naman pala medyo tumitigas na nga ang mga ulo namin kakakain ng tutong, mabuti na lang ngayon wala na agapan. Nagdasal na nga rin muna kami ni Dugong dito bago kumain bilang pasasalamat na rin sa itaas. Pagkatapos nga namin nagdasal ay agad na nga rin kaming kumain ni Dugong. Tara samahan nyo kami mga kabuli. Mol. Namalag ah. Ano ito eh. Saway mulmul eh. Nilupisan. Nasaw-saw sa kamatis.
Dayon. Mana na? Shout out Masan Dukar. Ha? Shout out Masan Dukar. Yang kelmo mo. Oh. Shout out ko ni Andukar te sangkel na. Antukar. Gulpi mo na? Gila. Ay pangon sa balayan. Wah, muli sa gila gagabay. Mul tertek. Ay mulmul taraktak, mulmul taktak. Tiktik na. Habang kami ay kumakain mga kabuli ay gusto nga lamang ulit namin magpasalamat sa inyo dahil sinubaybayan nyo na naman itong aming munting pelikula hanggang dito sa dulo. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa mga palaging nagla-like at nag-share nitong aming mga video. Sana naman po kahit kaunting saglit ay napatawa na naman namin kayo at napatakam for today's video. At sana naman mga kabuli bago matapos itong aming video ay inyo na namang i-like at i-share itong aming video. Hanggang dito na lang po, kita-kits na lang po tayo next episode. Por Diyos!